Good morning, Sikluistas. Ako po si Alex ng Motorsiklo News Magazine at nandito po tayo sa Honda Safety Driving Center wherein fini-feature po natin ang Club Zoomer X Philippines who will be participating in the upcoming Manila Matnog Manila ride or also known as M3 Endurance Ride. So tara and tingnan natin kung anong preparation nila na gagawin. Kasama po natin si Sir Bench, ang President ng Club Zoomer X Philippines. Sir, good morning. Good morning. Nandito tayo sir sa Honda Safety Driving Center at kasama niyo sir ang mga members ng ating Club Zoomer X Philippines. Sir, bakit tayo nag-undergo ng training? Bali, ano lang to, preparation for M3. Kumbaga gusto ko safety yung group ko. Pagka nag-ride kami ng as one lang. Kumbaga walang iwanan. Kumbaga gusto ko safety kaming lahat pag tumakbo sa M3. So marami ba kayo sir na mag-ride? Bali, 15 kami lahat ng Club Zoomer X, Cavite chapter lahat. So bali, marami na tayong members ng... Bali, ang members ko is nasa activist mga 200 plus. 200 Yes. active. So yung mga may inactive pa dyan. Yeah, So, meron pa tayo sa labas. so bukod sa Cavite, ano-ano pang part ng Pilipinas ang merong tayo? Like yung sa Palawan, sa Bicol, then meron din sa Manila, sa Manila area, then Palawan, sa Bulacan. So halos buong Pilipinas na set po, no? Hopefully makuha ko din sana lahat. So Sana. bali, itong ating preparation, ano po sir ina-expect nyo sa ating endurance ride? Naging safe ang takbo namin, then ma-finish namin yung 24 hours na ride na yun. Papuntang Matnog to Manila, then balik ulit dito sa Manila. So medyo matinding preparation. Siguro may mga baon kayo, mga pagkain dyan. Malamang yan, malamang. Kasi 24 hours. Napag-usapan na rin namin yan about sa foods. Toka-toka kami yan. So sa mga meetup ng clubs nyo sir, saan kayo kadalasan nag-hangout? Madalas natambayan namin dyan sa MOA. Sa mall of Asia? Sa MOA. Sa may, Gasoline station? Or... Sa may, in front of Blue Way. Blue Way. Sa Blue Bay Walk. Tuwing kailan sir tayo nandun? Kadalasan every Saturday, Sunday. Depende sa pag-usapan namin ng grupo kung mayroon pang tambay nights or ano. Weekly, monthly? Kasi more on ang tao ko kasi is more on may pasok kasi lahat. So ano sir yung aim natin? Bakit tayo nagkaroon ng ganitong club para sa Zoomer X? Para magkakilala din naman kami, sharing sa isa't isa, to be a brotherhood talaga. Passion doon sa isang yung Zoomer X. So kung makikita nyo naman, ang cute-cute talaga ng Zoomer X, pero ang hunk ng dating, no? Oo, syempre. So ito ba talaga sir ang choice nyong motor ever since? Nung una actually kasi, nag-start ako sa Beat. Honda Beat? Honda Beat. Still, pero meron pa rin ako sa sarili ng Honda Beat. Then, nung nakita ko yung nag-launch yung Zoomer, dun. Pogi Pogi. Nakita ko siya nung anniversary ng Honda sa MOA. Then sabi ko sa sarili ko, pagbaba namin ng Baguio, kukunin kita, magkakaroon ako. Ito na nga. Ito na ngayon. Kasi hindi lang motor ang nakuha mo, pati yung club. No? So ano pa yung mga expected activities ng ating ng ating club? Plano namin kasi after this M3, try namin magpunta sa mga orphanage. Orphanage? Try talaga. Yun talaga isang outreach program namin. Yun ang pinaka number 1 na priority namin after this. So invite natin sir, yung mga Zoomer X owners na mag-join sa ating club. Sa lahat ng mga may Zoomer X dyan, open kami. So wala kaming fee to be our member. So just hanapin nyo lang yung Club Zoomer X Philippines. Then, saan natin makita? May Facebook fan page? Meron kaming fan page, Club Zoomer X Philippines. Yun lang. Club Zoomer X Philippines. Then hanapin nyo lang ako or PM nyo ako, Bench Padolina, then i-accept ko kagad kayo. No fees po tayo, kaya free po. Welcome po kayo sa amin. Sir Reynald, sir, ano po yung hinandaan yung training para sa ating club na magpa-participate sa endurance ride ng M3 sir? Marami po sir. Unang-una, yung umaga pong lesson nila kanina ay lecture muna para ma-mindset po muna yung mga rider. Then after po, launa,
doon po kami nagsimula sa mga exercises katulad ng mga balancing. So, narrow plank, balancing ay importante po yan kapag tayo nagmumotorsiklo, kung paano mo i-control yung isang sasakyan o isang motorsiklo ng low speed. Pangalawa po, yung reflexes naman. Ito po yung pylon slalom, kung makikita natin sa bandang likodan, yung marami po dito. Pylon slalom, dyan po na, ang exercise po dyan ay slow in, pass out. Yung reflexes po, pag-recover ng motorcycle kapag tas sila ay biglang may iniiwasan na biglang bato, lubak na may encounter nila sa dadaanan nila ay may iwasan nila. Dito naman po sa bandang likodan, sa mga kurbada naman, kailangan nila matutunan yung tamang pagliko, yung postura o posture na tinatawag natin. Habang Nang sa ganun, ginagamit nila yung motor, sir. opo, nang sa ganun po ay kapag babiyahe sila o sila ay nagmamaneho, may mga situations na may encounter sila ng mga sharp bend, alam nila kung ano yung mga kailangan nilang gawin, yung mga safety features, like ng mga kailangan, yung mga don't and don'ts na kailangan i-apply ng mga preno. Kasi po, alam naman natin dito sa lugar natin, every time, every ride natin, pwedeng magbago yung mga dinadaanan natin. May mga foreign object, may mga buhangin. Dapat yung reflexes ng rider dapat ma-develop natin ng gusto. Handa talaga, sir, dapat. Opo. Hindi lang, kumbaga okay na yung mindsetting niya. Ngayon, i-develop natin yung skills. Pag okay na yung skills at yung mindsetting, yung behavior ng rider, kapag tumugma ho yun, ibig sabihin, masasabi ho natin defensive na rider po siya. Ayun. Yun So po dito lahat, sir. sa Honda Safety Driving Center, ano-ano pa po, sir, yung inyong kinikater na training bukod sa motor? Marami po. Kami po ay nagka-handle din po ng mga fleet clients like ng mga certification ng kotse. Nagtuturo din po kami ng mga basic. Tsaka ganoon din po ng motorcycle. At the same time po sa mga truck din. Sa mga driver ng truck. Minsan kami Professional driving, sir. Opo, kami po nung nagbibigay sa kanila ng certificate tulad ng Nestle, isang company ng Nestle. Lahat po nga ng mga truck drivers nila ay pinapa-certified po sa amin kung sila po ba talaga ay ligtas magmaneho sa kalsada po. Lahat po yun. Tsaka nag-conduct din po kami ng mga seminars sa mga outreach po. Buong Pilipinas po yan. Depende po yan sa gusto Special ng client training. po. Opo. Special training. Opo, pwede po lahat yun. Kasama po natin si Sir Joseph, ang Head po Operations ng Honda Philippines. Sir, good morning, sir. Hi, good morning. Andito po ngayon, sir, ang Zoomer Club of the Philippines, and mag-ride po sila, sir, para sa endurance ride this coming November. Sir, ano po yung pinaka-support nyo for the riding nila? Kasi endurance ride po ito, sir, 24 hours. Yan. Basically, pag sinabing endurance, kailangan hindi lang naman yung motor ang ikukondisyon natin. Sir. Of course, dahil nga laging ang participation ng isang riders, pagdating sa aksidente, 90% yan human error. So dito, dahil project namin as part of Honda Safety Driving Center, so main namin is maging safe yung ating riders, especially yung Honda Zoomers namin. As you can see, hindi lang basta riding yung ginagawa natin. Dahil from Manila to Matnog, Sorsogon, yes, sir. then Matnog to Manila. So, ma-encounter nila mga ganyang road condition din. Dahil I think in part ng boundary ng Quezon, saan ng Bicol region, may mga ginagawang kalsada. Yes, sir. So, dito, dinidevelop natin yung confidence nila at mga sudden, yung mga ganyang mga pylon slalom. Dahil hindi naman pwedeng basta lang iiwas sila. Minsan, pag naghahabulan sila, kailangan alerto sila kung paano nila i-manage yung motor nila. Yes, sir. So, dito sa training natin, yung safety mindset ang binubuo natin sa mga riders. Of course, yung awareness nila, not only dahil skilled na sila enough. Technically, ang skill ng riders, given na yan Nandiyan na yan. Pero ang minomold natin sa yung pagiging safety rider nila. Ayan, sir. So for the Honda clubs naman, sir, sa motorcycle, ano, sir, yung mga support naman na binibigay niyo sa kanila? Ang Honda, katulad ng itong Zoomer na kasama natin ngayon, kasama sila sa tinatawag na Honda Barkada. Yung Honda Barkada, composed of different riders club of Honda. So, bali pinag-unite natin sila. Then, every year, once a year, meron kami dito tinatawag na Safety Pan Track Day. Bakit Pan Track? Bakit sinabing safety? Of course, number one, pag nandito kayo, of course, we will maintain the safety riding first. Then second, bakit pan? So, gusto natin, while riding, enjoy natin yung pagmumotor. No? Tama, sir. Hindi yung mag-enjoy na magpatakbo na matulid. Basically, madali magpatakbo na matulid kaysa i-develop mo yung sarili mo as defensive rider. Diba? So, dito, marami kaming ginagawang activities dito para lahat ng riders maging safe, especially nila. Once na nag-request sila rito, okay, punta kayo sa aming areas, then i-train namin kayo. So, maraming tayong mga kaibigan from Honda Riders Club na punta rito.
And then, hindi lang dito. Minsan sa labas, nag-o-offsite din kami. Naiimbitahan din yung grupo namin para i-handle din sila. Especially yung mga malalayo. Pero, would you believe meron tayong mga kaibigan from Sorsogon. May kaibigan Lalayo tayo na, from Lawag. Ting may activities dito. Dito sila sir nagagado. Oo, nag-gather sila dito, lalo pag may big event tayo. Nung una, medyo nahihirapan tayong invite sila dahil parang more on training. Pero now, parang open mind sa kanila yung mga aksidente nangyari sa motor. Which is, yun yung gusto nating gawa ng paraan, yung tanggalin yung imahe ng motor as dangerous vehicle. Oo. Kung tutusin, kahit sa ibang bansa, pumunta ka sa Indonesia, pag nakita mo motor, yan yung pangunahing mode of transportation. Dami-dami talaga sir doon. Which is sa atin, papunta na rin dyan. Lalo sa mga probinsya. Basically, kaya dito sa Maynila. Dito lang sa Maynila, bago kami gumawa ng isang training, tinitingnan namin ano yung needs ng mga riders. Ano yung mga current situation, bakit nagkakaroon ng aksidente. So, for every time meron kami mga training, medyo ini-integrate namin yung mga current situation. Kaya, ito mga Honda Barkada, minsan, ina-highlight namin, itong Zoomer, may na-aksidente sa ganito. Pero basically, ang Zoomer, wala pa akong nababalita. Pero, hanggat maaari, sabi nga, prevention tayo eh. Yes sir. Kaya kami, ang gusto namin, pag nag-request sila, kailangan gawa ng parang na ma-train talaga ang Honda riders. Dahil, hindi lang sila customer namin, of course, they are part of our program pagdating sa safety campaign awareness. Buti sir, meron tayong ganitong truck sir. Gaano ba ito kalaki at ano po yung maitutulong nito sa kanilang ride? And of course, hindi lang sa motorcycle sir, no? Pati sa mga kotse sir. Yes. So, itong area natin halos nasa 19,000 square meters. Itong pinaka-riding area yan, itong driving circuit, no? So, itong side na to, makita mo sa motorcycle area to, and then that side is for automobile. Pero, yung nandoon na sir, no? itong nasa right side natin, no? So, pagdating ng mga higher stages, halos nagmi-mix up na yung motor at saka yung kotse. So, dito, sa una, medyo separate muna yung motor sa kotse. Pero habang patas ang patas yung level of training nila, so nagmi-mix up sila. So, ibig sabihin, yung relationship ngayon ng motor sa anong kotse, nadi-develop na. Hindi So katulad- parang road condition sa na road sir, condition na rin natin. Dahil kung tutusin nga, gusto namin mailabas din ng motor sa actual road condition. Kaya lang, kailangan pa nating makampaign yung road safety para at least yung mga motor natin makapag-drive. Actually, ang dream namin is after ng training dito, makapag-drive yung mga estudyante Sa labas namin na sa labas talaga. Although yung kotse nakakapag-drive na rin sila sa labas. Pwede ba kami sir, halimbawa, first time rider kami ng motor, pwede ba kami mag-undergo ng training dito sir? Yes, May pwede mga yan stages mag-undergo. tayo sir dito. Yes. Ang minimum requirements natin, katulad ng sinabi ko nung una, is at least marunong mag-bike. Dahil yung balancing. Dahil pag nag-onboard na sila sa motorcycle, more on operational na from head to foot. Kailangan niyang gumagana sa motor. Then kung isipin mo, motor, very wide ang ang vision May mo. control pa kasi May sir. control. Kaya At kamay yan sir eh, no? yes, kaya pag nag-ride ka rito, makita mo yan dito from the start, dito muna, patakbo, balancing, and then pre-operational, paano magpapaksyon ng motor sa kotse. Then, yung simulation yan, for every stages ng estudyante, may inawa kami training passport. So, Ano sir yung nilalaman ng passport na yun sir? yung laman ng passport, parang andun yung subject for the day mo. So, for every session, meron tayong mga categories. Kung saan makikita mo, ito yung pag-aaralan mo ngayon. So, for every stages, for every lessons, prerequisite nung susunod. Kaya kung hindi mo perform to, medyo mahirapan ka sa next. Yung skill up mo, saka nagsasabay yung safety mindset. Pag nagseset na tayo na hindi lang yung, ito yung pagmumotor, ganyan, ganyan. Of course, basically, ang sasabihin lagi ng instructor sa atin, safety check. Pag sinabing safety check, pag nakamotor ka, kahit sa kotse, of course, you check left and right. Bakit? Before moving off, kailangan check mo left and right. Kasi any given time, bigla may susulpot. Yes sir, lalo na dito sa Pilipinas. Yes, yung mga sinasabing sighting points, reference point, turning point, kailangan niya, kombinasyon niya mga yan. Yan mga important words na marinig mo lagi sa instructors natin. Dahil yan yung importante. Ayan, ciclowistas, lahat kailangan matutunan natin. At dito sa Honda Safety Driving Center, matututunan natin yan. Sir Joseph, ano po yung message natin sa mga future Honda Barkada at user ng mga motorcycles? Generally, hindi lang naman sa Honda, lahat ng motorcycle riders, of course, kailangan tayo maging safe sa kalsada.
sa kalsada natin. And then sa mga Honda Barkada, stay na maging alerto tayo and be safe sa pagmumotor natin dahil diyan tayo nakikilala, no? Kaya andito ang Honda, especially kami, na pinagpapatuloy natin para mag-enjoy tayo sa ating pagmumotor. Sabi nga, safety is for everyone.